Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at eto, pag-usapan natin, no? Siguradong mag-iiyakan dito etong mga DDS dahil parang nasampal dito ng katotohanan etong mga DDS na to mga kababayan, ano? Matindi po ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at patunay lamang, no, ng ating Pangulo, no, talagang trabaho ng trabaho mga kababayan, no, kilos ng kilos, hindi kagaya nung ibang tao diyan, no, na wala nang ibang ginawa kundi magpa photo ops, no, travel abroad, no, magpaluto ng baka, baboy, lechon. Mamigay ng lugaw tsaka tinapay. Okay, so ito mga kababayan, no, grabe, matindi itong ginawa ng ating Pangulo dahil may matindi po siyang utos mga kababayan. Ahead of time mga kababayan. Ganyan po ka-effective ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Ahead of time, meron po siya mga ipinag-uutos na kaagad, no. Kumikilos, umaaksyon na kaagad at hindi inaantay, no, na mayroong mangyari pa. Ito kasi may matinding utos ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, dahil nga pagkatapos nitong bagyong Tino, mga babayan, no, talaga namang kawawa yung ating mga kababayan diyan sa Visayas region, especially nakita natin sa Cebu. 'Di ba? Grabe yung nangyari sa Cebu, grabe yung baha na nangyari sa Cebu. At dahil diyan, mga kababayan, no, nag-utos ang ating Pangulong Bongbong Marcos na maghanda po tayo, no, sa isa na namang napakalaking bagyo na napapasok sa ating bansa at posibleng maging super typhoon po ito, no? Ahead of time, nagpe-prepare na kagad ang ating gobyerno at as of now, under state of calamity po ang buong bansa mga babayan. I-declare na po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito, panoorin natin ang kabuuan po ng mga balita at mga utos ng ating Pangulo. Alright? Let's go. We just kakatapos lang ng briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu, actually Region 6, 7, 8, Mimaropa, umabot sa Negros Island region. Kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy, and so but we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course the LGUs. Maayos naman. The only problem is that napakalakas ng Tino. Unfortunately, meron tayong inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa. Itong natin napangalanan na Juan. And so we are also preparing for that. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung tao na, yung lahat ng personnel natin na nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga ang relief and support ng pamahalaan doon. Okay, so yan mga kababayan, no? Nandun na daw po pala yung mga tao ng gobyerno o ng iba't ibang ahensya, no, sa Visayas mga kababayan. No, kasi sabi na itong mga DDS, wala raw po Wala raw ginagawa yung ating Pangulo. No, wala raw ginagawa yung mga ahensya ng gobyerno. Ano yan sinabi ng ating Pangulo? 'Di ba? Ano yung sinabi ng ating Pangulo dito? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Andun na yung mga tao, no, ng iba't ibang ahensya tumutulong na sa Cebu. Oh, 'di ba? Iyakan na naman mga DDS niyan.
Alam niyo naman yung mga yan, wala nang bago eh, 'di ba? Mahilig gumawa ng fake news yan eh. Kung hindi ikasisira ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh hindi matutuwa yung mga yan. Kailangan ang ilalabas nilang balita, yung ikasisira no ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun. Ay kailangan na natin pag-isipan Kasi walang ibang magaling sa kanila kundi yung kanilang mga sinasamba eh, 'di ba? kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. We will already be feeling the effects, yung ulan and some winds siguro by Sunday morning. Kaya yun ang aming binabalanse kung siyempre hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na. The same thing, but we will do as much as we can to anticipate. Dahil if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat nung nangyari ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. Madami tayong deaths that we have suffered. And I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers, those that have been displaced na umuwi sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Those are still being processed, but it is a significant number. So that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Because of the scope of shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity because ilang regions na yan. There will be almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. Grabe. So, Halos buong bansa apektado dito, mga babayan, kung makikita natin, no? pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. So that's the way things stand now. We will keep giving you bulletins as the days pass. Thank you. Yan, mga kababayan, no? So ito pa, panoorin natin yung mga naging utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung iba pa, no, na mga utos na pinagagawa ng ating Pangulo. Alright? Let's go. Press Corps. Pilipinas, isinailalim sa National State of Calamity matapos ang sunod-sunod na kalamidad. 760 million pesos na tulong pinansyal ipinabot ni Pangulong Marcos sa mga apektadong lugar. Idineklara ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National State of Calamity sa hangaring masiguro ang mabilis na aksyon ng pamahalaan at maibigay ang agarang tulong sa taong bayan. Ito ay sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa at sa inaasahang sama ng panahon na may posibilidad na maging super typhoon. Ayon sa Pangulo, idineklara ang National State of Calamity base na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito ay matapos na umabot sa 10 hanggang 12 rehiyon ang apektado ng bagyo. Mahalaga rin ito para sa mas mabilis na access sa emergency funds ng pamahalaan at mapabilis ang procurement para sa mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyo.
Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan para sa inaasang Super Typhoon Uwan. Nagpadala na rin ang Pangulo ng mga first responders sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon. Nagpapatuloy din ang pagpapaabot ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Kabilang na dito ang 760 million pesos na financial assistance mula sa tanggapan ng Pangulo. Sa nasabing halaga, tatanggap ng tig 50 million pesos ang mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. Tatanggap naman ng tig 40 million pesos ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Samantalang tig 30 million pesos naman ang Leyte at Masbate at tig 20 million pesos ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Tatanggap din ng 10 milyong piso ang Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Nagpaabot din si Pangulong Marcos Jr. ng financial assistance na tig 5 million pesos sa Albay, Romblon, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon Province, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Manila City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte at Iligan City. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang hindi bibitaw at hindi iiwan ng pamahalaan ang Cebu hanggat lahat ay nakabangon. Sa ganito mga pagkakataon, sinisiguro ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ay maaabot ng tulong at kalinga sa anumang panig ng bansa. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question is from Ivan Mayrina, GMA7. Good afternoon, Yusek. I meant to ask this to the President, but unfortunately, he didn't take questions. Meron pa po kayang specific marching orders ang Pangulo sa mga ahensya in the way of providing immediate relief sa mga apektado po ng bagyo? Katulad din po na nakaraan, lahat po ay inuutusan ng Pangulo, ang direktiba po ng Pangulo ay mabilisang aksyon. Katulad po nito ay nagpadala na rin po siya ng mga first responders na maaapektuhan ng parating na bagyo. Dahil alam po natin na ito ay sinasabing malakas at kaya po ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na po ito para sa mga maaari maapektuhan ng malakas na bagyong ito. Understandably, ang galit po ng tao dito ay sa mga flood control projects. Yun po ang sinisisi kung bakit nagkaroon ng unprecedented levels of flooding in many areas. But there are also reports that this is partly due to also deforestation, quarrying. Nandyan din po ang mga teorya na ito'y dahil sa unregulated development in the region. Is Malacanang, is the President also ordering investigation in these areas kung bakit po nagkaroon ng ganyang klaseng pagbaha? Kung ganyan po ang nakikita, dapat lamang po tingnan ito ng pamunuan ng DNR, kung ano ang nagaganap at kung ito ba ay hindi lamang dahil sa kalamidad, hindi lamang ito act of God, kundi may kinalaman ang mga pagpapabaya ng mga tao at ang pang-aabuso sa ating natural resources o sa ating kalikasan. So talagang po magkakaroon din po ng investigasyon dito. So is the President expected to also order, or has he already ordered the DNR to investigate? Sa ngayon po ay wala pa pong naipapaabot sa atin kung meron na po silang usapan na pamunuan ng DNR. But with that kind of situation, hindi na po kailangang iutos to ng Pangulo dahil alam po nila kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang mga direktiba ng Pangulo sa mga ganitong klaseng kalamidad. Salamat po. Next question, Ann Soberano, Bombo Rancho. Yusek, good afternoon. Yusek, nagpaabot po ng condolences ang United Arab Emirates and United States. At may we know po, dahil nga po sa
devastation na sanipo ng Typhoon Tino. May we know po kung may mga international aid na pong natanggap ang Pilipinas para sa bagyong Tino at kung meron man po ano-anong mga bansa na po ang nagpadala ng tulong at humingi din po ba tayo ng tulong sa kanila? Thank you. Wala po na call for any foreign assistance dahil sa ngayon po ay meron po pa tayong pondo para sa ganitong mga klaseng sitwasyon po. At may mga quick response funds po ang mga frontline agencies na marireplenish po. At kung ito po ay kukulangin, lalo-lalo na po sa mga LGUs, makakaasa po sila na sila po ay bibigyan po ng tulong mula sa Office of the President. Yung tinatawag po nating local government support funds. Pero sa ngayon po, among the ASEAN plus one partners, maliban po sa mga nabanggit na bansa, nagpaabot na rin po ng pagtulong o readiness ang bansang Australia, Canada at USA para po sa pag-assist in our recovery efforts on the ground. So, yun po. Pero sa ngayon po, hindi po tayo nananawagan para sa financial assistance or rather foreign assistance. Salamat po, Yusek. Thank you. Next question, Tuesday New, DZBB. Hi, ma'am. Under the state of national calamity, ano po ang saklaw nito? Ano yung mga karampatang aksyon at takbang na kailangan gawin ng gobyerno? Since national ang scope niya, ibig po bang sabihin nito kahit yung mga lugar na hindi naman direktang tinamaan ng bagyo, for example, ay pwede ring magpatupad ng price freeze or yung mga tao pwedeng mag-apply for calamity loan since nga po ito ay national na? Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DTI at sila po mismo ang patungkol sa price freeze or pag-monitor ng mga halaga ng basic commodities and items. Ito po ay pangkalahatan. Pero sa ngayon po, hintayin po natin ang declaration mismo na magagaling sa Pangulo dahil kanina lamang po ay kanyang inaprubahan ito. At ang rekomendasyon po ng NDRRMC ay inaprubahan, pero hintayin po natin mismo yung pinaka-declaration of national state of calamity at doon natin makikita kung ano po yung pinaka-detalye. Pero in general po, sinabi po ng DTI na patungkol po sa presyo ng mga basic commodities, pangkalahatan po ito. Nationwide, ma'am, na magpapa-price. Opo, yan po yung pinaka-general. Yan po yung pinaka-general rule. Pero hintayin po natin ang pagpapalabas po mismo ng deklarasyon na magbumula sa ating Pangulo at tingnan natin po yung pinaka-detalye ng nilalaman po ng deklarasyon. Ganon din po yun sa situation ng mga tao na gustong mag-apply for calamity loan, halimbawa. Depende po kung sila po ay qualified. Hindi naman po lahat ay pwede makautang kung hindi naman sila qualified member. Yeah. Thank you, ma'am. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Bali, tatanong ko lang po kung magkano po yung parang existing na emergency fund na pwedeng itap ng government to assist yung areas na naapektuhan ng Typhoon Tino? At saka kung meron na po bang LGUs or national government agencies yung nag-request for additional funding? Ngayon po, yung pinaka-specific amount ay wala pong ibinibigay sa atin. Ang sinabi lamang po ng DBM ay may sapat na pondo po. Kahit naman po ang LGU ay meron po silang respective budgets for disaster and calamity. So, sa ngayon po ay wala pong ibinibigay sa atin na detalye kung meron na po mga LGUs na nanghingi or nag-ask for replenishment. Pero yan po ay mapapakita naman po natin dahil mismo ang Office of the President siya po ang nagbigay ng pondo sa mga lugar na nasalanta. Thank you po. Next question, Bella Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yusek. Yusek, bago ko ano yung sa hunger, tanong ka lang din po, kasi may mga netizens na nagtatanong kung bakit ngayon lang nagpatawag si Presidente ng situation briefing sa NDRRMC, considering nakalabas na raw po yung bagyo. Ano po ang paliwanag ng palasyo dito? Kahit hindi naman po nagkaroon ng briefing ang Pangulo, everyday naman po siya nakikipag-usap dito at nagmo-monitor. So ngayon lang po siya pumunta po doon, pero hindi po ibig sabihin po noon hindi po siya nagmo-monitor ng sitwasyon sa ating bansa.
And then ma'am, yung sa hunger po ma'am, sabi ng SWS tumaas from 16.1 nung June, ngayon tumaas yan ng 22%. So despite nga yung effort ng government, meron tayo sa DSWD and meron din tayong 20 peso na rise from DA, parang yung hunger, ang laki ng tinas niya, more than 5%. Ano po ang paliwanag ng palasyo? Huwag natin kalimutan na sunod-sunod ang kalamidad na naranasan ng mga kababayan po natin. Ito po ay nakaapekto po ito sa patuloy po na pagtatrabaho ng ating pamahalaan, lalo-lalo na po ang DSWD para po maipababa ang hunger rate ng bansa. But ito pong mga survey na to ay makakatulong naman po at ito naman po ay ikukumpara at ibabangga din po sa data na nakukuha mismo ng gobyerno. At tandaan po natin, hindi naman po tumitigil ang ating pamahalaan sa mga programa tulad ng mga walang gutom program, special feeding program, SIL, at yung binanggit po natin kahapon na tungkol sa mga kahirapan. Kaya po siguro naranasan natin to because of the calamities na sunod-sunod. Hindi po isa eh. Sunod-sunod po yung nararanasan natin. Alright, sa mga babayan, no? So makikita natin na talagang hindi tumitigil yung ating Pangulong Bongbong Marcos at patuloy no yung kanyang pagtatrabaho despite na napakarami niyang ginagawa, mga babayan. Diba? So ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.